20 anyos lamang si Miko nang magsimula siyang magtrabaho bilang security guard. 7 silang magkakapatid at siya ang panganay. Labandera lamang ang nanay niya at karpintero naman ang kanyang tatay. Ang kita ng kanyang mga magulang ay kulang pa sa pang-araw-araw nilang pagkain, kung kaya sa simula pa lang ay hindi na siya umasa na makakapag-aral pa siya sa kolehiyo. Pangarap sana niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang alagad ng batas balang araw. Nais niyang iahon ng mga magulang at mga kapatid sa kahirapan, ngunit kahirapan din ang nagbunsod sa kanyang magtrabaho sa batang edad upang matulungan ang mga magulang at matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Pagka-graduate ng high school, sa edad na 17, ay sumabak na agad siya sa trabaho. Naging kargador siya sa palengke dahil likas na malaki ang kanyang pangangatawan. Naging bagger din siya sa isang mall, ngunit hindi siya nagtagal doon dahil nagkaroon ng layoff at namasama siya sa natanggal. Nagkaroon ng pagkakataon na mapasok siya bilang security guard. Ang una niyang assignment ay ang pagbabantay sa isang construction site, ngunit natapos agad ang kontrata niya sa loob ng 6 na buwan. Kahit bata pa, marami sa kasama ng CQ ang bumilib sa tibay ng loob na pinapakita niya kahit baguhan pa lamang siya, kung kaya't nang bigyan siya ng pangalawang assignment ng supervisor nila ay hindi siya nag-giming tanggapin iyon. Sa pagkakataong iyon, ay simple lang naman ang magiging trabaho niya. Kailangan lang niyang bantayan ang opisina ng isang electric cooperative. Minsan na kasing nanakawan ang opisina iyon ng mahigit 20 mil, kaya nagpa siya ang pamunuan iyon na magtalaga ng magbabantay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang unang 3 araw ni Miko sa pagbabantay ay puno ng kababalaghan. Minsan na nakaupo lamang siya ay biglang may umihip sa kanyang tainga. Hindi na lamang niya pinansin ang bagay na iyon. Inisip na lamang niyang baka hangin lang iyon na nagdaan sa kanyang likuran. Isang pagkakataon naman ay bigla na lang nagpatay sindi ang mga ilaw at may nag-flash ng CR sa loob ng opisinang kanyang binabantayan, gayong wala namang tao sa opisina ng mga oras na iyon. Minsan naman ay bigla na lang nawawala ang kanyang flashlight o batuta sa lugar na pinagpatungan niya dito at pagkatapos lang ng ilang sandali ay muling lumilitaw ang mga ito sa nasabi ring lugar. Hindi matatakoting tao si Miko, ngunit kapag may mga ganitong pangyayari na siyang naranasan ay parang asong bagang buntot na hindi niya alam kung saan susuling. Minsan ay nakakwentuhan niya si Manong Buning na isa sa mga utility man ng munisipyo. Nagkataong may kamiting ang mayor doon at gabi niya natapos, kung kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon ni Mang Buning na magkwentuhan. Hindi na siya nagtaka nang ang unang itinanong nito sa kanya ay kung may nararamdaman daw ba siyang kakaiba sa building na yun. Sinabi niya ang totoo at kinuwento niya dito ang kanyang mga nararanasan gabi-gabi sa kanyang pagbabantay. Tumawa lamang ito ng mahina na hindi naman nakakainsunto. Alam mo bang marami silang nakatira dito? Tanong nito sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila namimerwisyo sa mga taong hindi namimerwisyo sa kanila. Gawin mo ng tama ang trabaho mo at walang mangyayaring masama sa iyo. Dagdag pa nito na lalong ikinakaba niya, ngunit hindi siya nagpahalata. May mga nagpaparamdam po pero hindi ko nalang pinapansin. Matipid na sagot na lamang niya sa matanda. Na mga sumunod na gabi ay nagpatuloy ang mga kakaibang nararanasan ni Miko. Hindi naman siya nababahala dahil hindi naman nananakit ang kung anumang entidad na mayroon sa lumang gusaling iyon. Ngunit ng partikular na araw na iyon ay kakaiba ang naramdaman ni Miko. Pagpasok pa lang niya sa munisipyo kung saan matatagpuan ang opisinang kanyang binabantayan dakong alas 6 ng hapon, ay ramdam na niya ang kakaibang simoy ng hangin. Parang nanunuot hanggang buto ang lamig at nakakapanindig balahibo. Baka uulan, sabi na lamang niya sa sarili upang pauwiin ang kilabot na biglang naramdaman. Hindi niya maintindihan ang biglang pagsalakay ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit tagli din iyong pinalis. Sa tagal mo nang nagtatrabaho dito, ngayon ka pa natakot. Pinagalitan niya ang sarili, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Mahaba ang gabi, kung kaya ipinasya niyang maglakad-lakad muna sa ground ang munisipyo. Maliwalas ang paligid dahil maliwanag ang sinag ng buwan sa kalangitan. At ngayon lang niya napansin na bilog pala ang buwan ng gabing iyon. Maya-maya pa'y napansin niyang marahang tinatakpan ng ulap ang buwan at nang muling lumitaw ang buwan, ay nasa gitna niya na iyon ng mga ulap. Makalipas ang ilang oras, ipinasya niyang mag-roving nang wala siyang mapansing kakaiba.
ay bumalik siya sa opisinang binabantayan. Umupo siya sa mahabang upuang kawayan na nasa labas ng opisina at nasa ilalim naman ng hagdanan paakyat sa second floor ng lumang building kung saan naroon ang opisinang binabantayan niya. Sadyang napakaluma ng gusaling iyon. Sobrang rupok na ng mga kahoy at parang matalagal ng ginawang kaharian ng mga anay. Maya-maya pa hindi na niya napigil ang sarili na pumikit. Balak niyang umiglip muna kahit sandali. Ilang araw na rin kasi siyang kulang sa tulog dahil sa uri ng kanyang trabaho. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakaupo habang nakapikit nang makarinig siya ng tunog ng makinilya na nanggagaling sa second floor. Agaw tulog na siya, kaya hindi na niya masyadong pinansin ang narinig. Nang biglang may lumagabog sa itaas, parang may nahulog na kung anong bagay sa sahig na tabla na sa kaluman ay parang bibigay na. Panahon pa yata ng hapon nang ipatayo ang building na iyon dahil talagang lumang-luma na. Antigo na nga yata lahat doon, pati pako. Naglaglagan pati mga aging at pinong-pinong kahoy na kung ilang taon na rin pinanggigigilang at ngatin ng mga aging. Napabalikwas ang bangon si Miko dahil sa gulat. Namputya naman. Ano ba yun? Napamura siya ng malakas dahil sa inis sa pagkabulahaw ng kanyang pag-idlip. Napatanga siya ng bigla siyang makarinig ng kaluskos sa itaas na parang may naglalakad. Sinundan ulit iyon ang tunog ng makinilya. Mukhang may nakasalisi sa taas sa isip-isip niya. Ipinasya niyang sorpresahin ang kung sino mang panghas na pumasok sa munisipyo. Walang kilatis na umakyat siya sa hagdan. Ngunit hindi pa man siya nakakapangalahati sa hagdan, ay naramdam niyang parang papalapit ang mga yabag. Dahan-dahan siyang umatras pababa. Napakadilim at walang maaanig na kahit ano, kaya ipinasya niyang gulatin ang kung sino mang panghas na iyon. Mabilis na ihanda niya ang flashlight at batuta niya. Hinawakan niyang mabuti ang batuta at biglang binuksan ang flashlight na hawak. Balak niyang gulatin ang panghas na iyon, ngunit siya ang nasorpresa nang wala siyang makitang kahit ano, pero patuloy niyang naririnig ang mga yabag na dahan-dahang bumababa sa hagdan. Nang muli niyang pailawin ang flashlight, ang hagdanan ay halos himatayin siya nang makita niya ang mga bakas ng maputik na tsinelas sa hagdanan. Wala siyang nakikitang tao na maaaring mag-iwan ng bakas na iyon. Bigla nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mabilis pa sa 4:00 nilundag niya ang puno ng hagdan at kumaripas ng takbo. Mula noon ay hindi na siya bumalik pa sa lugar na iyon. Nakiusap siya sa kanyang supervisor na kung maaari ay i-assign na lang siya sa ibang lugar. Ikinuwento niya sa mga kakilala ang nangyari sa kanya, ngunit walang naniwala sa kanyang kwento. Wala siyang nagawa kundi ang mag-resign at maghanap ng ibang trabaho. Mahal niya ang trabaho niya, ngunit mas mahal niya ang buhay niya. Kaya kayo dyan, mag-ingat sa lugar na inyong pinagtatrabahuan. Baka hindi mo alam. May nagmamasid pala sa'yo mula